barangay at SK election. So ano na ba ang mangyari dyan mga kapobre? Kahit ito po ay na-ratified na, kahit ito po ay napagkasunduan na ng dalawang kapulungan, Senado at Kongreso, kung ito malinaw to mga kapobre, kung ito ay hindi talaga na-transmit, yan po ay natural death na po. Hello! Welcome back mga kapobre. Isang mapagpalang araw ng Martes po sa inyong lahat dyan. At panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa. Of course, panibagong vlog tayo ngayon mga kapobre. So kahapon ay natapos na po ang SUNA ng Pangulong Bongbong Marcos. At ang ating inabangan ay wala pa rin, hindi niya nasama sa kanyang SUNA ang barangay at SK election. So ano na ba ang mangyari dyan mga kapobre? So base sa ating pagtanong-tanong at ating pananaliksik, ay antayin na naman natin na maglaps yan in tulo. Antayin natin ang 30 days na naman mga kapobre. Pero marami po ang nagsasabi na wala na daw yan, hindi na daw yan kwenta yung 30 day lapse kasi nga sudden death or natural death na daw yung panukalang batas na yon. So ito po ang ating himay-himayin ngayon mga kapobre. Mayroon po tayong tinatanong na mga veterano sa politika kung ano na ba ang nangyari sa term sheeting bill. Kung ito ba ay wala na pong saysay or may pag-asa pa. So sabi ng ating napagtanungan ay pwede pa daw yun mag-lapse into 30 days. Buhay na buhay pa po daw yung term sheeting bill na yun kasi nga napasa na yun sa bicameral conference at ratified po ito. So ibig sabihin pag ratified po ang isang panukalang batas ay valid na po yan at hintayin na lang ang desisyon ng Pangulo. Pero sabi ng ating napagtanungan, kung ito kahit ito po ay na-ratified na, kahit ito po ay napagkasunduan na ng dalawang kapulungan, Senado at Kongreso, kung ito malinaw to mga kapobre, kung ito ay hindi talaga na-transmit, yan po ay natural death na po. Klarong-klaro po yan. Wala na pong saysay kung hindi na-transmit. Pero mga kapobre, sa pagkakaalam natin, na-transmit po ito noong July 15. So, ibig sabihin, natanggap na ng Pangulo. So, labas na po ito yung sinasabi na natural death na ang panukala. Kasi nga na-transmit. Balikan natin, uulitin ko, kung hindi daw na-transmit yun, nandoon lang yun sa House of Representatives or sa Senado, yun po ang mangyayari is natural death na po yun. Pero dahil na-transmit yan, nandoon na sa Pangulo, so mayroon pa pong pag-asa yan kung pirmahan, ibito, or lapse in tulo. So, hindi po ako abogado mga kapobre, kaya nagtatanong-tanong po tayo. Yun po ang kanilang esplikasyon. Yung term sheeting bill na yun ay kahit hindi sinama sa SUNA ni Presidente Bongbong Marcos, ay may pag-asa pa yang magiging batas. Kung pirmahan man yan, so dito na papasok. Dito na ang sinasabi ng COMELEC na kahit sinong registered voters ay pwedeng mag-question dyan sa Supreme Court. So dito na papasok si Attorney Mac Macalintal. So dito na question niya yan pagpirmahan ng Pangulo. So antayin natin ang desisyon ng Korte Suprema pag nangyari yon. Pero hanggang ngayon mga kapobre ay maghintay pa rin tayo. Hinihintay pa rin natin
ang sagot sa ating mga katanungan kung tuloy o postpone ang barangay election. So, August 15 mag-lapse into 30 days yan. Mag-lapse into yan. So, mahaba-habang hintayan na naman. So, sa bagay, July 29 na. So, hanggang dito na lang mga kapobre. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye. Abang-abangan mga kapobre.